dating din sa'yang swerte. Kung may pangarap ka sa buhay, gawin mo na, aksyonan mo na. Kasi walang imposible, maabot mo yung pangarap mo kung nilalagyan mo na ng aksyon, ginagawan mo na ng aksyon. At saka maganda yun sa kanya kasi nagtrabaho siya talaga at saka yung kita niya sa tamang pamamaraan. Yes, opo. Hindi ka nanling lang ng tao, hindi ka nanloko ng tao, di ba? Kumuha ka ng mga tamang trabaho. Alam mo yun, inunti-unti mo talaga. Yes, step by step. Katulad niya dati, nasa kalsada ako, di ba, nababasa ako dahil sa mga gamit. Ay ngayon naman, ini-improve ko talaga yung fried chicken ko na tinitinda ko. Bumili na ako ng lutuan talaga ng Chicken Joy. Second Oo, joy. tapos yung kusina ko na laging binabas nila sa akin, yung in-improve ko talaga. Nagpagawa na ako ng kusina. May mga gamit na din talaga na parang May nagbabash pa din. marami akong basher before. Pero ngayon, Basher? okay naman. Kaya lang, basher kasi, hindi ko inintindihan kasi wala silang naiambag na tulong sa buhay ko. Bakit ko sila intindihin? At the end of the day, ako pa rin mag-aangat sa sarili ko, hindi naman sila. So ngayon, pagtatanungin kita, di ba sabi mo huwag kang tumigil sa pag-abot ng pangarap mo. Mm-mm. So ngayon, kung meron ka pang pangarap, kasi nakabili ka na ng bahay, may sasakyan ka na. So ano na yung isa mo pang pangarap ngayon sa buhay? Ayan, plano ko talaga siyempre yumaman. Kaya ngayon, i-expand ko pa yung Diwata Paris Overload ko, Luzon, Visayas, Mindanao. Para yung iba hindi na pumila. For example, nasa may Davao ako. Yung mga taga Davao hindi pupunta ng Pasay para tikman yung ano ko. Bakit meron ba mga taga Davao pumupunta sa'yo? Meron, may Iloilo pa nga. Ang dami, iba't ibang lugar. Hindi ko lang alam kung totoo na galing sila doon. Basta marami galing ng Big tourist Bisaya. spot ang Mm-mm. Parisan ni Yung Diwata. iba naman ang nakakatuwa, galing ibang bansa. Pupunta rin. Paglapag ng airport, kain muna sa akin. Tapos yung iba, paalis pa lang, dadaan muna sa akin. Parang ganun. Maraming ganun ako nakausap. Tapos mayroong galing probinsya na pumunta lang talaga doon para tikman lang yung Paris ko. So nakakatuwa. Ang sarap ng feelings talaga na nag-i-import pa sila para matikman lang yung Paris ko na Andy Rice with soft drink 100 pesos. Ay gumastos sila ng pagkamahal-mahal, di ba? So natutuwa naman ako doon. Maraming salamat sa inyo. Pero alam mo, sana maging motivation ito sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon na kayang-kaya mo talagang baguhin ang buhay mo. Yes. No? Hindi dahil mahirap ka or ito yung sitwasyon mo ngayon, habang buhay ka lang nandyan. Nasa sayo pa rin talaga. Yes, nasa pen talaga ang susi kung paano mo iangat yung sarili mo. Mm-mm. Depende lang yan sa diskarte mo. Kaya sabi ko, laban lang. Huwag sumuko sa hamon ng buhay. Kung mahirap naman ngayon, huwag mo isipin na mahirap ka lang. Kung may chance, gawin mo na para makaangat. Kung level 1 ka, gawin mong level 2 naman. Step by step, di ba? Parang ganun. Si Diwata ngayon ay 42 years old. Imaginein mo, pumunta siya dito sa Maynila 16, 17. Ilang years yon ng pakikipagsapalaran sa buhay bago niya na-hit yung parang, ito na yung jackpot. Haba ng laban talaga sa buhay ko dito sa Mahaba. Talagang may mga pagdadaanan ka na up and down. Pero ang importante, katulad ng sinabi ni Diwata, huwag kang susuko sa laban ng buhay. Kasi darating ang araw, ikaw naman ang pipilahan, katulad ni Diwata. True. Di ba? Yes, madam. Tama. From beauty queen to Paris queen. Yes, di ba?